Welcome to another episode of the Fantasy Basketball PH podcast. Enjoy the show. What is up mga paps? Welcome back. Season 2 na natin mga paps. So, technically parang ito na yung first episode na natin. Though meron na tayong episode 1. Pero dito sa episode number 2 natin, medyo talagang pangbakbakan na. Pang season 2 na. Start na ng ating draft analysis and all. Pero at least for this upcoming 2 episodes, ito yung mga team review natin sa buong liga to mga paps. Eastern and Western Conference. Again, by the way, this is your fantasy papi, Papi Roy. At salamat sa mga sumusubaybay sa mga nag-stick kahit na medyo matagal tayong nawala. Medyo naging busy tayo mga paps eh. Pero kahit na ganun, ito, kukuha tayo ng time mga paps. Siyempre, babawi ako sa inyo. Though, hindi bawing-bawi. Kasi yun sa mga manonood ngayon, actual analysis yung gagawin natin. So, naka-double window ako ngayon. Hindi na ako nakapag-prepare ng sobrang solid na presentation. Pero okay lang yan. At least, impromptu natin gagawin yung analysis natin. May guide naman din tayo dito sa slide natin. Diba? So, again, umpisahan na natin ito. Sarak-raka na. So, ang ating episode number 2 ngayon, pag-uusapan natin dito, yung team review natin ng Eastern Conference. Hindi naman tayo mag-go into detail. Kasi ano yung ang previous records, etc. So, tapos na yun eh. So, this is more of like identifying strategy natin in terms of drafting ng mga players. So, ano yung mga considerations na usually kong ginagawa kapag tinitingnan ko yung isang team. So, ito yung concept na i-share natin for today. Pero bago yan, shoutout muna tayo sa ating kaibigan na si Papi Chris Penus ng KPTV. Sa mga best friend natin yan. Itong KPTV, again, bukod sa gaming, ang content nito. So, ngayon, may Axie na nga rin dyan eh. Pati din yung mga toys at cards na kino-collect nito ni Papi KP. Meron dyang Batman na collection niya, sineshare niya dyan. And then yung mga NBA cards na collection niya. So, kung mahilig ka sa NBA, mahilig ka sa mga legit or literal na toys, especially Batman or DC, and then mahilig ka din sa NBA cards at mahilig ka din maglaro ng mga Fortnite, check nyo itong KPTV kasi talagang malupit ang mga content na to. At isa pa dyan, gusto ko ding batiin kasi bagong panganak to, si Papi KP. Welcome to the Christian world dito kay Cassie, Cassandra Lim. Kaya, yun. Again, para sa KPTV, shoutout sa'yo. And shoutout din sa kanyang YouTube channel na KPTV. Pero this time, yung T niya may dalawang E. Okay, that's KPT, double E, V as in victory at double E ulit. So, yun yung YouTube link niya. And then, kung sa Facebook naman, search nyo lang yung KPTV. Alam ko, meron pang isang KPTV na searchable. So, pag at KPT, double E, V as in victory, double E na lang kayo para makita nyo itong KPTV. So, malupit yan. Minsan nagpapa-games din yan eh. May mga pa-premyo yan. Kaya manood kayo. Ano yan, nag-guest niyan si Mario Osawa. Gagess din natin yan dito sa Fantasy Basketball Team. Okay. After ng shoutout, umpisahan na natin. So, umpisahan natin sa Atlantic Division ng Eastern Conference. So, medyo dalawa yung laptop na ginagamit natin ngayon. By the way, paano ba yung tools or ano yung mga tools na ginagamit ko at paano ko siya ina-analyze. So, yung usuals na resource ko is nba.com. Shoutout sa NBA, baka yan naman. Saka dito sa ESPN din, ginagamit ko din siya kasi mas madaling isort. And then, Edge or yung previously RotoWorld, ginagamit din natin yan. So, andun yung iba-ibang information na kinukuha ko usually, yung mga previous stats and then current lineups and then injury reports, etc. So, yun. And then, doon ko na lang ina-analyze. Unfortunately, wala pa tayo na sa level na magkakamap tayo ng sarili nating site. Sana in the future, magkakamap ako ng
sarili kong analysis na pwede kong i-share sa inyo. Kaso kasi impromptu ko lang siya ginagawa. Hindi ko na siya halos nado-document. Well, ngayon, mado-document na natin siya dito sa episode na to. Okay? So, umpisa natin sa Boston Celtics, mga paps. Current lineup ng Boston Celtics. Wala naman masyadong sobrang changes. So, I'm currently checking yung current lineup niya para kung may nalimutan man ako. Additional bagong players nila dito is si Chris Dunn, itong si Enes Kanter, balik loob, Al Horford, balik loob. Tapos sino pa ba? Uy, andito din pala si Jabari Parker. Hindi ko nabalitaan yun. Sa kanila na si Jabari Parker, saka yung Josh Richardson, sa kanila ulit. Bago to si Josh Richardson. At itong si Dennis Schroeder na, na umasa na magkaroon ng malaki-laking payday pero mukhang hindi niya makukuha. So yun yung mga additional sa kanila and then well, bukod doon sa mga rookies. So ngayon, hindi naman tayo sobrang magdidig deeper per team, no? Ako ang titingnan ko lang diyan siyempre yung una, sino yung assessment ko na magiging top player ng Boston Celtics, especially in terms of fantasy. So for me, fantasy-wise, siyempre Jason Tatum pa rin ako diyan. Arguably hindi sobrang solid yung performance ni Jason Tatum in terms dun sa expectation sa kanya kasi overdrafted to last season eh. Marami talagang kumuha kay Jason Tatum within top 10 which is hindi niya talaga na-provide. Especially, ang masakit pa dyan, marami siyang injury. Kaso yung injury niya, hindi lang injury. It's COVID-related. So, ilang weeks din yun. So, yun yung masakit sa mga Tatum owners. With that said, para sa akin, it could be something that we could bank on kasi um, recent memory yan eh. So, baka may mga GMs na isipin na wala to si Jason Tatum sa to. So, for me, I think hindi naman super big bounce back pero as long as walang COVID-related issues, I think dun pa lang masusurpass na niya yung value niya last season. And then aside from that, well, siya na talaga yung main man dito. Wala na si Kemba Walker. And it really, hindi naman sa humahatak ng alam mo yun, sobrang laki ng difference na kanya si Kemba Walker, wala. Pero leadership-wise, ball possession-wise, may impact yun para dito kay Jason Tatum. Next would be kung siya yung magiging top na player for me. Value picks naman na nakikita ko dito, looking at it, would be, well, number one, itong ito isa sa mga paborito natin, si Time Lord, Robert Williams. I think, magre-record tayo ng sarili nating mock draft. Video ko lang ng isang beses yung mock draft ng Yahoo kasi masyado pang skewed eh. So parang for me, hindi pa record so far. Pero gagawa pa rin tayo ng recording probably next week. And then surprise ko din sa inyo yun kung sino yung mga kasama ko dun sa ating mock draft. So yun, going back nga, in terms of value, I think isa to sa mga solid na value din kung si Robert Williams kasi una, marami din siyang times na na-miss last season. So I think despite providing such solid value, especially nung naging ahead na siya sa rotation over Tristan Thompson and even Daniel Tyus last season, in less than 20 minutes, nagagawa na niya yun. Lalo na ngayon na sino lang nasa harapan niya, si Enes Kanter. And I don't think na basta lang binayadan to si Robert Williams, basta lang siya in-extend without them really realizing kung ano yung value niya. Ang nag-hold back lang naman sa kanya is yung injury daw. Sabi nila, ayaw nilang basta-basta ma-injure si Robert Williams. Pero at least it also says na sobrang importante niya doon sa rotation ng Boston, especially yung defense na nabibring niya. Another thing or another player na masasabi ko na value pick dito might be itong si Al Horford at si Josh Richardson. So, dito kay Josh Richardson, ang masasabi ko lang dito is kung mababalik niya yung laro niya dati, at least shooting-wise na sakto lang niya. Tapos yung panakanakang block and then yung steals niya. Magkakaroon siya ng value eh. Wala na dito si Evan Fournier, wala na dito si Kemba Walker. So, kung iisipin mo,
scoring-wise, ang aasahan lang talaga nila si Jaylen Brown at si Jason Tatum. And then yung next in line na do'n, it's either him or si Marcus Smart or maybe si Al Horford kung mag-aala ka. OKC performance siya, 'di ba? So, kung susumahin mo, siya na yung pinaka, sabihin na nating in a sense, may kakayahan, na mag-provide ng solid na fantasy, value kung magagawa niya 'yan. Kasi, well, okey din naman si Marcus Smart or okey din naman si Al Horford. Pero mas feeling ko naman, mas capable scorer sana si Josh Richardson kung hindi gano'n kababa yung percentage niya. And then mas bata siya siguro, mas magkakaroon siya ng maraming days na available siya. And then defensive wise, para makakuha ka ng blocks sa guard position, forward position, sobrang solid na. Pero maraming sana yun, eh. So, for me, lagyan niyo ng asterisk si Josh Richardson. Maybe he is someone that I could get in deep leagues. So, deep league wise, isa sa yung deep league bunot natin. Pero personally, if you'll ask my opinion, I think dahil dulo naman ang pick 'to, late round flyer or, deep league na magic bunot, ro-roll the dice ako dito kay Josh Richardson. I don't think na parang sino pa yung posible niyang makakalaban dun sa wing. Maybe kasi puwede siyang maging six man, puwede din siyang mag-starter, though malabo yung starter. Pero yun, feeling ko mas gusto ko siya kaysa kay Dennis Schroeder. On the other hand, Al Horford naman, kung kasi, may mga instances na weird nilang ginagamit si Al Horford to the point na pinaglalaro nila ng PF na I don't think na yun yung best way para gamitin si Al Horford. Especially na similar siya pa yung nag-train dito, kay Robert Williams. Especially na, um, medyo may ala Jokic na laro 'to, eh. Meaning he's one of those centers that could be a playmaker as well. So, malaking bagay kung siya yung nasa center position. And then kaya naman maglaro ng 4 nito ni Jason Tatum. And then yun yung nakikita ko dito. Pero either ways, feeling ko, sobrang established na yung role ni Al Horford. He'll definitely get upper 25 minutes, minimum na yun. Sobrang worst case scenario, 25 minutes to si Al Horford. Yung games niya kailangang abangan kasi siyempre, baka may iaalagaan siyang injury kasi hindi naman pambata 'to si Al Horford, eh. Pero isa lang ang sure ko, hindi yan basta-basta iuupo tulad ng OKC kasi hindi din naman sobrang solid na team ang Boston Celtics. Well, kung titingnan niyo yung mga past seasons, never pa silang naging yung legit na top 4 Matic Celtics yan. Ah, one main reason is medyo bata pa 'tong mga 'to, eh, and especially ngayon nawala na si Kemba Walker and then it's gonna be Jason Tatum and Jaylen Brown's team. Eh, medyo bata bata pa din yung leadership nila. Tingnan natin kung anong mangyayari dito sa Boston Celtics. Quickly ko lang che-checkin kung sino yung bago nilang head coach for Boston Celtics, si Udoka. So, bagong head coach, tingnan natin kung ano yung magiging diskarte din na Udoka. Wala akong basis kung, heavy ba siya dun sa, starters niya o magiging heavy siya dun sa rotation niya sa, tawag dito, sa bench players niya. So, yun yung mga dapat nating checkin dito. Pero last season, under, previous coach, heavy sila sa starter. Jason Tatum, 40 minutes. Marcus Smart, 37 minutes. Ito yung bubunuan nila. Yung 34 minutes at 33 minutes ni Kemba Walker sa kanila, I mean, ni Fournier. So definitely, magkakaroon talaga ng minutes. Itong katulad ni Josh Richardson, katulad nito ni Al Horford. Especially ito, nagte-27 minutes pa para si Tristan Thompson. Madi-distribute nito kay Robert Williams. So I think, at least, ano mo yun, kung mahi-hit ko yung mga points na yun, feeling ko okay itong mga players na napag-usapan natin. Hindi ko na nabanggit to si Jaylen Brown masyado kasi feeling ko, though personally I think kadalasan na-overdraft siya, na-overvalue siya. Pero hindi ko na rin makuha kasi before, sobrang undervalued niya. Nag-umpisa siya sa overvalued tapos wala siyang ginawa. Tapos natandaan niyo ng mga tao, naging undervalued naman siya. Tapos pumutok siya gumawa na naman siya ng susunod. Tingnan natin kung ano yung magiging trend kay Jaylen Brown. Pero for me, itong tatlong to yung aabangan ko dyan. Okay.
punta naman tayo sa next team natin, Brooklyn Nets. Itong Brooklyn Nets naman, isa to sa mga highly touted na team. Feeling ko, ako din personally, I think uh, East-wise, medyo kumpiyansa ako na makakapasok talaga sa finals itong Brooklyn as long as they are healthy. So yun lang naman yung malaking ano diyan malaking katanungan. Pero umpisahan ulit natin, top player for me um, would be either James Harden or Kevin Durant. So ano yan, seeso battle yan. Maybe leaning more on James Harden. Kasi if Kevin Durant plays more versus dun sa previous season, tandaan nyo yung kawalan ni Kevin, yung reasons kaya nawala si Kevin Durant last season, aside dun sa injury niya, is meron din mga COVID cases related. So again, dun pa lang, kung walang COVID cases, masusurpass na agad niya yung value. And then next is, well, yun, in general, yung injury niya. Kasi he started kind of slow, tapos hanggang ma-pick up na niya na ma-pick up. Yung slow, ilang games lang naman yun actually. So, hindi mo din masasabing slow. Pero hindi pa rin siya katulad ng previous Kevin Durant. Medyo lacking pa yung defensive stats niya. Kasi before, almost mabibigay talaga sa ni Kevin Durant lahat ng stats. Additionally, yung free throws made din niya, hindi pa sobrang established. May mga laro na umaasa siya sa shooting niya na halos wala siyang free throws made. Pero isa to sa pinaka malakas sumatak ng free throws itong si Kevin Durant. So, isa siguro yung expect ko. Pero health talaga yung inabang kay Kevin Durant. If that's the case, solid na pick ko si Kevin Durant. Ang nakikita ko kasi dito, it can go both ways eh. Sobrang ganda ng performance niya nung US. Siya talaga yung halos bumuhat sa US. So, if matanda ng tao yun, and then maisip nila, especially sa mga bago na mga GMs, makukuha minsan yan sa pangalan eh, na hindi nila naiintindihan na hindi lang ganun kasimpleng mag-assess ng players, especially sa fantasy. So if that's the case, baka ma-overdraft ng si Durant. Pero it could work for them if, yun nga, makapag-kompleto siya ng game. Pero if I want to be safe, I would rather have James Harden. Actually, ngayon pa lang para sa akin, value pick na si James Harden. Pinaglaban ko siya last season na parang sa sobrang solid ng performance ni James Harden kahit pumangit yung laro niya, kahit kasama niya yung mga all-star. Tamang pang top 3 pa rin yung value niya. And I'm sticking with my with that statement until now. I think 9-cat twice. Feeling ko nasa top 3, 4 pa rin talaga si James Harden. Hindi pa rin ako magpapalit dyan. I think Jokic, Curry, Towns, Harden for me could, well, para sa akin yung top 4 ng 9-cat. It's gonna be different kung points leagues yan. Feeling ko mas mababa itong si James Harden kasi mas mababa na yung performance sa points. And then, that goes as well kung gusto mga ibang sarot din. Feeling ko hindi din basta dapat lalagay sa top 5 within top 5 itong si James Harden. So, with that said, dahil maraming may ayaw kay James Harden, hindi daw marunong dumepensa, etc. Next would be chumabi last season. Napadami yung burger, mga paps. No? Tapos, alam mo na, yung paglipat niya sa Brooklyn and all, marami talagang haters to si James Harden. Para sa akin, it's a sign for us to bank on na okay na pick siya. He's gonna be one of the value picks this season, especially sa top 10. Ako, unless otherwise available yung nga, Jokic or si Curry, or maybe si Towns, I would still pick James Harden. Even over Towns pa nga. Siguro, kung Curry at Jokic, pipiliin ko yung Curry at Jokic. Pero hindi pa siya final, yung analysis ko ngayon. Yun pa lang yung nakikita ko sa kanya. Another value pick for me, kasi konti lang naman yung titingnan mo dito sa Brooklyn. Actually, wala na ako makitang ano na nga dito eh, pwedeng solid na players. Sino ba yung mga nadagdag sa kanila? Checkin natin. DeAndre Bembry, nadagdag sa kanila. Javon Carter. Sino pa po alam ko, nasa kanila pa ba si Mike James? Wala na ata ito eh. Tapos, James Johnson, Patty Mills. So, walang sobrang laki na nadagdag na, alam mo yun, kukuha talaga. Same banana pa rin. Ang question ngayon would be kung aalis si DeAndre Jordan. Kasi doon napapasok
isa sa mga solid pick na masasuggest ko sa inyo, which is si Nick Claxton. Even hindi umalis si DeAndre Jordan, feeling ko as late round flyer, especially in deep leagues, I would definitely draft Nick Claxton. Why? Feeling ko nare-recognize nila na hindi talaga wala na, hindi magwo-work kung mag-stick sila kay DeAndre Jordan. Obvious naman 'yun nung, patapos ng last season bumababa na rin talaga yung minutes niya. And then mas nare-recognize nila si Nick Claxton. So feel ko, either ways magkakaroon siya ng value, especially kung matutuloy talaga yung paglipat ni DeAndre Jordan sa Lakers. So, again, best friends niya 'tong si Kevin Durant saka si James Harden, pero at this point I think they would rather win kaysa naman, alam mo yun, unahin yung mga bagay-bagay na hindi makakatulong dun sa goal nila kaya sila nagsama-sama, di ba? Isa pa sa siguro na maybe na kapag nagkaroon ng injury, katulad last season, ang mga players to watch out would be si Bruce Brown, of course, and then, si feeling ko si Patty Mills puwede din. Pero dahil nandiyan na si Patty Mills, I think si Joe Harris, I'm not sure if he has more value. Feeling ko mas lesser yung value niya ngayon. And then other than that, yun lang din naman yung nakikita ko, eh. Mike James is a solid scorer, pero yun nga, eh, it would take several names to be injured para magkaroon talaga ng, relevance sila unless otherwise, eh, nasa deep league ka. Maybe Blake Griffin, pero wala akong tiwala kay Blake Griffin. Ngaling siya. Kung hindi nagdadakdak na nagdadakdak, naisahan tayo dun ni Blake Griffin. So, nothing big here for the Brooklyn Nets. Kaya mag-move na tayo dito sa New York Knicks. So, para sa New York Knicks naman, dito napunta si Kemba Walker, sa New York Knicks. Ito yung main acquisition nila. Weirdly enough, nakuha din nila si Dwayne Bacon. Ito lang ang assessment. Well, banggitin muna natin yung mga nadagdag pa, no? Um, Sino pa ba nadagdag sa kanila? Puro na-resign yan, eh. Na-resign si na-extend si Nerlens Noel. I think yun lang, eh. Yun lang ang main attraction nila, na-extend si Derrick Rose. Maraming Evan Fournier pala, yun, dagdag din sa kanila. Saka yung mga rookies din nila. Hindi ko pala nabanggit kanina dun sa ating rookie ng Brooklyn, si Cam Johnson. I think isa din siya dun sa pwedeng mag-ambag. Sobrang legit na scorer. He's a co-MVP ng Summer League. So, if in case kailanganin nila ng scoring punch, kung may injury man, he could really step up. Kasi, alam mo yun, he'll be the future. So, it's going to make sense na habang dine-develop mo siya, eh, nakakatulong na siya sa team. So, going back dito, dun pa lang sa mga moves na ginawa ng ng Knicks, aside dun kay Kemba Walker, kasi feeling ko si Kemba Walker would be the best guard that they've acquired for quite some time. Well, kasi at this point, better siya kay Derrick Rose. Pero alam mo yun, kung isasama natin yung MVP season Derrick Rose, siyempre Derrick Rose pa rin tayo. Pero matanda na si Derrick Rose. Okay pa rin yung ginagawa niya, pero we're talking about fantasy. Actually, even in reality, marami lang talagang fans si Derrick Rose. Pero I do commend na nag-improve yung kanyang shooting. Marami na siyang na-improve. Pero feeling ko at yung gameplay and yung napo-provide ng iba pang other stars, medyo nasa hindi na top priority para sa akin ito si Derrick Rose. So if Kemba versus Derrick Rose, health-wise, I would rather have Kemba pa rin. So yun nga, going back, so aside dun sa dahilan na sobrang wala sila na guard, itong New York Knicks, so which is uh, probably Kemba's answer. Yun yung move siguro ng New York dyan. Aside from that, kitang-kita dun sa mga moves nila na kailangan nila ng offense. Imagine, Dwayne Bacon, mga paps, kasi nawalan sila ng shooter. So maybe Dwayne Bacon yung aasahan nila. Pero yun nga, Evan Fournier. So, nagkaroon na ng question sa akin na bakit si Evan Fournier baka mawalan ng value yan, especially nandiyan si Randle and all. Tandaan nyo, defensive team itong New York Knicks. And then, kung titingnan natin, silipin ko yung ano nito, yung rating nila. Kasi feeling mataas yung rating nila defensively,
Pero I doubt kung mataas. Feeling ko isa 'to sa mga huli sa offensive efficiency. So tingnan natin, pang-ilan ng New York Knicks. In terms of offensive efficiency, ang New York Knicks ay pang-22nd, oh, 'di ba? Ang baba pa ng pace nila. Ang titingnan natin ng pace ng paglalaro ng New York Knicks, they are last in pace. Pero defensive efficiency ng team nila sa whole, third naman sila. So, with that said, and then under Tom Thibodeau, defensive coach, mukhang yun talaga yung kulang, yung scoring. So, out of those acquisition, aside from Kemba, next na tong si Evan Fournier. That's why I really think na magkakaroon siya ng value. Maganda yung performance niya dun sa Olympics. I hope that carries over. So, for me, he is a value pick. Evan Fournier, kasi kaya niyang umiscore, kaya niyang umiscore outside, which is nawala sa kanila nung binitawan nila si na Reggie Bullock. And then, he can also do some playmaking chores, which is kaya sobrang solid ng value ni Randle kasi siya na rin halos gumagawa last time, eh. Kasi sino ba naman yung, playmaker mo? Medyo late na nila nakuha si Derrick Rose, pero sino pang aasahan mo? Quickly had some highlights, pero ngayon mukhang mawawalan na lalo yan kasi andiyan na si Kemba. So feeling ko, value pick wise, marami nag-a-underrate sa kanya and I think makukuha niyo siya ng mura. For me, I would take a flyer on Evan Fournier. I think Julius Randle will still be the best player out of this team. Pero I think counting stats posibleng bumaba. Because they got better in terms of the pieces, scoring wise, getting other stats, which ito na nga, sina Kemba Walker, sina Evan Fournier. Pero maybe it's good kasi baka mas tumaas yung efficiency niya. Kahit bumaba yung mga counting stats niya. So, yan yung susubaybayan natin. Pero I still believe na he is the best fantasy player sa team na to. And then, siguro i-touch na lang din natin si Kemba Walker. If he stays healthy, I think he can be a sneaky value. Hindi naman yung talagang makakapagpanalo ng liga. Pero, um, injury prone kasi siya eh. Maalat na yung paningin ng tao sa kanya. So, if makukuha mo siya sa murang halaga, why not? Pwede mo naman, lalo na kung later rounds, hindi i-drop mo pag may injury. At least later round mo siya nakuha. So, may potential pa rin naman siya. Pero tingnan natin kasi household names Kemba Walker. Malay natin. Baka isipin ng iba, uy, redemption year. So, ma-overdraft siya. Pero for me, either ways, hindi ko siya ipapriority as draft in drafting. So, tingnan ko na lang kung ano yung magiging option ko kapag nakita kong available siya. Pero definitely, uh, later rounds ko i-consider itong si Kemba Walker. Other players na pwede kong banggitin na posible magka-value dito, let me check their lineup. I think isa sa mga nalimutan natin would be, um, well, RJ Barrett maybe. Ang problema ko kay RJ Barrett, especially 9 cut kasi mas involved ako sa 9 cut. Well, sa Roto, sa points leagues okay, RJ Barrett. Sa Roto medyo masakit din 'to, eh. Pero sa 9 cut, masakit din talaga siya kasi efficiency wise kakainin ka niya, eh. Kung ang build mo counting stats lang, pwede. Pero ewan ko, in reality, sure, why not? May potential talaga siya. Pero hangga't hindi niya naso-solve yung issue niya sa efficiency, feeling ko may cap itong potential ni RJ Barrett. On the other hand, Mitch Robinson, he could be sneaky. Nalimutan na siya ng tao. So, kung makukuha niyo siya ng mura, susugalan ko siya. I think despite a decent performance out of Nerlens Noel, I would rather have Mitch Robinson really play more. The question is if he's healthy enough to do it. And then hopefully may natutunan siya sa pagko-conserve ng kanyang mga fouls.
naman tayo sa Philadelphia 76ers, medyo fast-pacing na natin, no? Philly, as long as Joel Embiid is healthy, I think he's the best player here. I think, do I draft him within the top 10? Kung last pick ako, kung last pick siguro ako, at feeling ko makakakuha ako ng okay, may next slide na value pick, pwede ko siyang sugalan. Pero just to be safe, I would rather have other players over Embiid na solid talaga. Pero kasi undeniable yung value na makukuha niya. I think he'll be healthier. Ang kaso lang kasi is down the line, pag magpe-playoffs na, Philadelphia is a good team. They have a good coach. They have a deep lineup. To the point na alam kong kaya nilang bumangko agad ng wins. So, yun yung question para sa akin na mas malaki. Compared dun sa health ni Joel Embiid. Kasi malaki na in-improve ng health niya. Mas kinakatakot ko ngayon yung combination ng question mark sa health tas question mark kung maglalaro siya. Especially sa back-to-back games. So, yun yung malaking question kay Joel Embiid. Pero every time he plays, sobrang solid pa rin niya. So, maybe in rot, okay pa rin yung value ni Embiid. Pero sa 9-cut, and medyo ibababa ko yung rank niya. On the other hand, ang tataasan ko naman, itong si Tobias Harris. Ma-trade man o hindi si Ben Simmons, I think he's the best bet in the Philadelphia 76ers lineup in terms of fantasy. Siya talaga yung best bet ko. Siya yung safest eh. Generally, hindi siya basta-basta na injury. Isa sa mga Ironman. Though, myth yung pagiging Ironman. At any point in time, pwedeng ma-injury kahit sino. Pero at least historical data wise, okay to si Tobias Harris. So, I think siya yung isa sa mga solid na target ko. Makukuha mo tam third to fourth round eh. So, pero for me, yung idea na ma-trade si Ben Simmons, hindi pa lang natin alam kung sino kapalit. Pero either ways, I don't think na mawawala siya. At least siya yung magiging third best player ng Philly, di ba? So, stick tayo doon. And then yung mesh niya with Doc Rivers din. So, malaking bagay yon. So, at least for this season, analyzing the previous ones, medyo high ako talaga dito kay Tobias Harris. Feeling ko nga, baka mas draft ko siya. Kung ako yung tatanungin. And then, magic bunot for me, if mate-trade lalo itong si Ben Simmons, I think it's gonna be Matisse Thybulle's time to really shine. Maganda yung performance niya sa Olympics and sobrang sneaky nung nabibigay niyang value. It might not be to all GMs and might not be perfect to all builds, pero getting those high blocks and steals and then some trees from time to time. Dagdagan mo ng mas madaming playing time yan. Sobrang solid yan. Mahilig talaga sa solid na defender tong mga Philly kasi nakuha pa nila si Basketball Paul, di ba? So, solid talaga yung mga nakukuha nila. So, other than that, nakuha din pala nito sina Jade Springer, no? Itong na to. Talagang madami silang defender. So, siguro, masasabi ko lang sa iba, Andre Drummond, bagong acquisition, I don't think, unless otherwise injured si Joel Embiid, makakapag-provide siya ng value. Siyempre, naman to si Andre Drummond, per minute monster din naman siya. So, fantasy-wise, he'll be better over Dwight Howard. Pero, tingnan din natin. Reality-wise, I think Dwight Howard is better, unfortunately. Some questions that I got is around Tyrese Maxey and Shake Milton, lalo na kung aalis si Ben Simmons. Yes, they will be the prime candidate na mag-step up. Pero, ang bigger question is, sino ba yung magiging kapalit ni Ben Simmons? Kasi for sure, may kapalit yan. I don't think basta-basta papayag yung kabilang Philly na hindi solid yung kapalit ni Ben Simmons. It's either they get a very, very high pick, a very, very solid rookie coming out of this rookie draft, or a proven star na. At least, like, dahil nababalita yung team ko, medyo biased ako, San Antonio Spurs, na DeJounte Murray, Lonnie Walker, and plus picks pa. So, yun. Magkakaroon pa rin sila ng guard, which is DeJounte Murray.
Pero otherwise, yun nga, yun ang abangan natin. Pero hindi pa maalis para sa akin. Posibleng maging value pick si Ben Simmons kung hindi siya umalis. Marami nang may ayaw sa kanya. So, certain builds, I think, makakatulong pa rin naman. Sino pa ba yung nalilimutan natin dito, mga paps? Feeling ko naman yun yung mga significant players na Seth Curry. So, Seth Curry, uh, late rounds, source of super efficient na points and na snipes. So, yun yung masasabi ko ay Seth Curry. Next team natin is the Toronto Raptors. So, I think ito na yung last dito sa ating Atlantic Division. After nito, punta na tayo sa Central Division. So, for Toronto Raptors, pinaka big acquisition nila in some sense was yung getting Goran Dragic and Precious Achiuwa from the Miami Heat. Pero tingnan natin kung magtatagal si Goran. Precious, high daw sila kay Precious, lalo na tong si Ujiri. Pero, ewan ko. For now, I won't really be looking at Precious. Maybe in Dynasty, pwede mo sugalan. Pero in redrafts, I don't think so. Nakuha din ulit na si Sam Decker na matagal nang hindi naglaro. Huling laro nito ng Sam Decker sa Denver Nuggets or Clippers, nalimutan ko na. Pero I would be focusing my attention to unang-una Fred VanVleet with Lowry out. Sobrang solid second rounder na ni Fred VanVleet. Probably should be one of your priority guard in the second round. Fred VanVleet. I am expecting big things from Fred VanVleet just because I don't really trust their main man na si Spicy P, Pascal Siakam. Lagi ko na to sinasabi since last year na hindi ko talaga nakikita ng main man factor or dating itong si Spicy P. Parang may kulang sa kanya. So, yun yung basa ko dito kay Spicy P. So, I would rather have Fred VanVleet instead. Another player na feeling ko solid na value pick again would be OG Anunoby. Sobrang high ng mga GMs, especially yung tenured na and international last season. Kaso dahil sa injury and ang dami din yung nangyari last season, hindi pumutok itong si OG Anunoby. So maybe this is the season. So abangan natin lahat yan. And ako mismo, isa to sa mga priority picks ko if mag-slide kasi may kakayahan to na maging early round player, at least second to third round if everything goes well. Maganda yung stats na nabibigay ni OG Anunoby. So, watch out for OG Anunoby. Hindi ko pa stick into stone pero medyo high ako kay OG Anunoby this season. As long as he's healthy. Pero feeling ko naman wala namang magiging question dyan. He really played almost last games before the season ends. So, maganda yung continuation. And then lastly, Chris Boucher, the water boy. Maraming nagalit, maraming nakita yung potential. So, subaybayan nyo yung liga nyo kung sino yung mga kalaro nyo doon. If I were you, if Chris Boucher slides, I would definitely roll my dice. Chris Boucher. Kalaban lang naman natin dito yung coach. Yun lang malagi yung kalaban natin. Pero kita nyo naman, pag biglang gumawa palang palo talaga. So, I don't think na magiging malaking problema si Cambridge. Though Cambridge is a good player, pero Chris Boucher is way, way better. So, tingnan natin. Ang problema lang naman kay Chris Boucher, medyo thunders na to. So, hindi to development player. Pero yun na nga feeling ko isa din yun sa reason kaya hindi siya basta-basta binababa. And then last player that I could really look there's a fantasy would be their rookie, Scotty Barnes. So, kapag hindi na naman nag-perform ng solid ng Toronto, I think papakuha na si Scotty Barnes. Actually, I would be more excited over Scotty Barnes performing kaysa kay Gary Trent Jr. Kasi si Gary Trent Jr., scoring and press lang yan. Other than that, wala na. Scotty Barnes, I think, given what I saw in the Summer League,
masipag siya, active siya, both offense and defense. So, isa siya sa feeling ko deep league na solid, and then even in regular or standard leagues, baka nga doable pa rin 'to, in terms of mga magic bunot sa later rounds, mga flyer natin. Sa ngayon maglalabas ako ng siguro at least top 50 na hindi ko nagawa last season. Ewan ko kung kaya ko gumawa ng top 100. Flyers na lang siguro ang try kong i-content. Pero, tatantyahin pa natin 'tong mga rookie na 'to, eh. So, sa ngayon dun ko siya nakikita, medyo later rounds na. Maki ma maba ma a as I watch more sa preseason, mas makikita ko kung ano yung potential nito, in terms of rotation. Okay, so tapos ng Atlantic, punta naman tayo sa Central Division, and mag-start tayo dito sa maraming changes, mga paps. Chicago Bulls. Ang daming acquisition ng Chicago Bulls. Nangunguna na diyan itong si Lonzo Ball. Nakuha din nila si The GOAT, si ano, tawag dito, The Bald Mamba, Alex Caruso, at nakuha din nila si DeMar DeRozan. So sila yung mga parang notable na players na na-acquire. Recently Derrick Jones Jr., pero sabi nila mate-trade din siya eventually, pero yun yung mga bago nilang acquisition. So with that said, for me, Lonzo Ball, you have to really get Lonzo Ball here. Sobrang hirap makakuha ng assist early, kasi yung makakapag-provide sa'yo ng sobrang solid source of assist. Dun pa lang para sa akin, dapat mataas na yung value ni Lonzo Ball. Dapat din siya palagpasin hanggang ng third round. Dapat ma-draft na siya. Kung available pa siya, kunin niyo na siya. Combination of out of position blocks, steals, assist. Hindi niyo basta-basta makukuha yan. And then, nag-improve na rin yung threats niya. So, feeling ko ma-outperform niya in terms of value si DeMar DeRozan. Though household name si DeMar DeRozan, may build din naman si DeMar DeRozan na sobrang solid. Efficiency, free throws made, lesser threats, pero mataas yung field goal percentage at mataas yung points. Pero for me, mas fantasy-wise, I think Lonzo Ball will be more valuable over DeMar DeRozan. Pwedeng magbago, pero looking at it, um, Lonzo Ball Lonzo Ball talaga. Questions here, sino yung best player out of the Chicago Bulls? I think it's still gonna be Zach LaVine, pero it's close with Nikola Vucevic. Hindi naman sobrang close, pero siguro around close. I think Zach LaVine really rised up to the occasion, to the point na talagang superstar caliber yung direction na gusto niyang puntahan. So, dun pa lang feeling ko expect na natin na talagang with better players around him, dapat mas ganahan siya, dapat mas maging efficient siya, dapat mas gawin nila yung lahat para manalo. Dahil Chicago Bulls isn't like the best team in the East, feeling ko number of games, isa to sa mga solid na kuhanan ng players, kasi dapat ang expectation maglaro at maglalaro ang mga players na. Isa sa mga solid na nawala sa kanila si Tito Tad. Kaya it really, at si Lauri Markkanen, hindi naman solid, pero in terms of rotation, mukhang magkakaroon ng playing time na maganda itong si Patrick Williams. So, in later rounds or even in deep leagues, siya yung player na nakikita ko na magkaka-value. Simula nung dinraft nila si Patrick Williams, I remember pick 4 ba 'to or pick 5. So, sobrang high ng Chicago kay Pat Williams. He was actually decent. Raw pa, pero the size is there, activity is there, defensive wise is andun pa rin, pero maybe hindi nagte-turn into fantasy stats. So, yun yung butas pa niya, pero it's gonna be his second season. So, I expect improvement from him. So, tingnan natin. And then siyempre, Alex Caruso. He'll get a solid role. So, in terms of deep leagues, para sa akin solid to si Caruso. Magandang value pick to, kasi
he can really play wing, he can pass, he can defend. So he can be a sneaky player in terms of deep leagues. So tingnan natin yan. Mga hanggang 20 deep. Okay to si Alex Caruso. Next would be the Cleveland Cavaliers. Yun nga, ito yung kumuha kay Lauri Markkanen. Tingnan natin kung ano yung assessment ko dyan. Main na wala namang sobrang palitan. Kevin Love, posibleng mag-buyout, posibleng hindi. Subaybayan na lang natin yan. Pero sa ngayon, andyan pa siya. Acquisition nila na nadagdag, ito si Ricky Rubio. So, feeling ko naman hindi super mababago yung galawan ng Cleveland Cavaliers. Pero, I'm expecting a lot coming from Darius Garland. He really proved to be one of the, alam mo yun, malaking tinalon in terms of performance, both reality and fantasy. So, isa to sa mga watch out players ko, si Darius Garland. Jarrett Allen as well. Sobrang lupit ng potential ni Jarrett Allen. He can be a early rounder. Itong si Jarrett Allen. If mag-materialize yung mga stats na binibigay niya. Hindi consistently, pero kaya talaga magbigay eh. Blocks, rebounds, efficiency. Siguro yung pinakabutas lang dyan is yung free throw percentage eh. So imagine like a kind of like a younger Gobert ang dating. So in fantasy especially in a certain builds mataas ang value niya. Pero tingnan natin kasi solid din naman yung nakuha nilang rookie na si Evan Mobley. So yun yung kailangan nating bantayan. With Larry Nance out, um, it's gonna be a question kung mag-stay si Kevin Love or kung ma-trade siya, sinong kapalit. If else, magkakaroon ng value to si Lauri Markkanen. Ang problema kay Lauri Markkanen, points leagues, sure. Rot, okay lang. Sa 9 cat, sakto lang din. Kasi hindi naman siya multi-category provider. Scoring, yes. 3 points, yes. Pero other than that, tingnan natin. So, nakadepende ngayon to kung mag-stay si Kevin Love o hindi. Either way, itong si Evan Mobley, kailangan nating checkin kung maglalaro ba siya sa PF o babackupan niya itong si Jarrett Allen. Either ways, kaya naman niyang gawin yun. So, it's gonna be something na mako-confirm natin during preseason. Ang isa sa mga question mark para sa akin, yung forward nila. Kasi rotation-wise, kumuha ng malaking minutes itong si Cedi Osman last season. As far as I remember. And then, bukod doon, kumuha din ng maraming minutes itong si Dean Wade. So, tama ba? Andito pa ba si Dean Wade? Sa Cleveland. Feeling ko andito pa si Dean Wade. Pero yun, nagkaroon lang naman sila ng playing time, maraming na-injury. Pero kapag healthy sila lahat, ang pinakamarami pa rin playing time out of the wings would be itong si Okoro. Ang problema, minsan kasi si Okoro, takbo lang ng takbo. Noon kasi siya sa depensa. Pero I really hope makakuha tayo makapiga tayo ng improvement dito kay Okoro. Kasi similar to Dort, where in reality, sobrang solid na defender. Pero in fantasy, hindi pa rin nakakapag-provide ng solid na value. Pero si Dort nag-improve na later last season. So, let's see if Okoro can do that. Some sneaky players here. I don't know. Maybe Rubio, pero kaduda-duda. Pero why not? Deep leagues. If you need assist, Rubio. Cedi Osman, siguro. Hindi ko masyado na-highlight si Colin Sexton. I think Colin Sexton is a very solid player. Ang problema lang talaga is yung fantasy relevance niya kasi hindi din solid yung napaprovide yung value, especially in 9 cats. He's like a future Donovan Mitchell. Yun ang nakikita ko sa kanya eh. Someone na scorer type pero mababa yung assist and then hindi din kataasan yung assist. Yung mababa yung stats at hindi din kataasan yung assist. Pero malaki na in-improve ni Colin Sexton. And with Larry Nance out, si Larry Nance talaga yung nilulok up to ng Cleveland Cavaliers. I think this is gonna be Sexland's team.
Though nagkaroon ng rumor na ite-trade daw sila, pero hangga't hindi nagkakatotoo yun, stick lang tayo sa Sexland. Naman tayo sa Detroit Pistons, yan. Ito, medyo batang-bata 'to. Um, for me, the best player here will still be Jeremy Grant, pero he played decent, actually played well in the US. So, I think it just shows gaano niya gusto mapunta dun sa level na matuturing siya na star. So, magandang ano siya, magandang perspective siya in terms of fantasy na we should expect better and consistent playing sa kanya, na hindi lang basta one time season yung nagawa niya last season, 'di ba? Um, Killian Hayes for me, um, late, not late round, deep leagues, sneaky si Killian Hayes. Napakita niya sa'kin in several games na solid yung kanyang depensa. Offense is still not there, pero this is a young team, so feeling ko, pipigayin nila si Killian Hayes hangga't may mapipiga sila. On the other hand, Cade Cunningham, sobrang pines para sa rookie. I think he's draftable in mid uh, rounds, and expecting a lot from him actually. Magandang mag-roll the dice kay ano, kay Cade Cunningham kasi um, finesse na siya, eh. So, sa dulo pa ng mga hindi ko pa nache-check yung ng maayos yung ano, yung schedule, eh. Pero kapag matulad na naman 'to last season, malaking bagay yan kasi talagang magwawalwal si Cade Cunningham. Another player that I would really suggest would be ito, dalawang malaki nila, si Isaiah Stewart with Mason Plumlee gun. I'm expecting big things kay Isaiah Stewart. Low-key breakout player siguro 'to. And then another person would be one of their new acquisition, itong si Kelly Olynyk. So I'm expecting him to provide value as well. Late round flyer, sobrang solid niyan. Feeling ko under the radar yan si Kelly Olynyk. Gusto ko siyang Ah, nakita ko kung paano gamitin si Mason Plumlee. I think they might do that with Kelly Olynyk as well. So, with that said, we all know na kapag nabigyan ng playing time 'tong si Kelly Olynyk, gagawa at gagawa siya. So, alam mo yun, magandang, sugalan 'yan. Other notable players here, Saddiq Bey, Diallo, puwede, pero hindi sila priority ko. Saddiq Bey maybe if you need snipes, pero sa ngayon yun lang yung nabibigay ni Saddiq Bey, eh. So, hindi din siya priority. Late flyers, why not? Indiana Pacers, 'yan. Para sa'kin main value player pa rin naman dito si Domantas Sabonis. Lalo na sa points leagues. Pero ang concern lang naman ni Sabonis sa Nine Cats is yung depensa niya. But other than that, if you want to be safe, as in safe pick talaga, para sa'kin si Sabonis is yan, para siyang nag-a-la-Z-Bo na yan, eh. Double-double machine, 'di ba? Yun ang gusto ko kay Domantas Sabonis. Ang, isa pang changes na posibleng ma-move dito is, mapapansin niyo hindi ko nilagay dito si Miles Turner. I understand na solid si Miles Turner, blocks and all. Ang problema ko kay Miles Turner kasi, um, kapag healthy si Sabonis and then ngayon nadagdagan pa yung iba nilang mga capable scorers, magiging healthy na si TJ Warren, nandiyan na si Caris LeVert, hindi ko na makikita kung ano yung magiging value ni, Miles Turner other than blocks. So, malaking bagay sa'kin yun kasi hindi naman known rebounder si Miles Turner, lalo na andiyan si Sabonis, maagawan at mag-aawan siya. So, hindi priority sa'kin si Miles Turner. That goes as well with Caris LeVert just because of efficiency issues. He can score, yes. He can also assist, yes, but the negative stats really affects his value. So, I would rather focus my attention to TJ Warren na hindi sobrang daming stats pero efficient. And then, he had that, bubble season na talagang almost lahat ng tao inabangan siya. And then he started, uh, the game strong before he got injured. So for me, once he's healthy, I think magkakaroon siya ng solid na role dito. Maybe not the main man that everyone expects him to be, pero points-wise, efficiency-wise, solid, decent, late mid-round value itong si TJ Warren. Brogdon on the other hand,
dahil sa kanyang injury history, marami din posibleng umalis kanya or umayaw sa kanya. I still think he has value. I still think despite DJ Warren coming in, despite Karis LeVert being present, magkakapag-provide pa rin naman siya ng value. He's still a good player. He's known for his efficiency. Nalilimutan na lang lahat yun kasi nagbago yung laro niya nung naging ball handler na siya. Ang dami na niyang stats compared to sa start niya sa Milwaukee Bucks. Pero nakita natin last season, especially nung dumating si Karis LeVert, mas efficient na siya pero medyo nag-tone down yung kanyang stats. So, still, he's a good, solid guard that I will definitely draft if the value is there. So, watch out for Malcolm Brogdon kasi baka mag-slide din to. Okay, so I think one more pa pala, Milwaukee Bucks bago natin matapos yung Central Division. Okay, the defending champion. Medyo iilan lang pag-uusapan naman natin dito sa Milwaukee Bucks eh. Wala silang masyadong nadagdag na player. Grayson Allen, isa sa mga nadagdag nila. And then, I think Semi Ojele o Jele, yan. Hirap pronounce. Yan nadagdag sa kanila. I think nandito na rin si George Hill ulit. Alam mo ko, pagkakatanda ko. Yep, nandito na nga din. And then they also got Rodney Hood. So, for me, dito sa Milwaukee Bucks, fantasy-wise, iilan lang naman ang susubaybayan mo dyan. Of course, Giannis is gonna be their best player. Middleton and Jrue Holiday, um, nila yung mga next. Siguro mas magiging mataas yung value nila dahil lang kaka-champion nila. Pero I think dapat hindi nyo sundan yun. Jrue was always a solid guard. One of my favorite players in general and uh, fantasy in both reality and fantasy actually si Jrue. So, same banana pa rin sila. Ang ine-expect ko lang dito na mag-step up would be itong si Dante DiVincenzo. Kasi injured siya eh. Pero before injury, nabibigyan na siya ng solid na playing time. So baka nalimutan na yun ng ibang tao. So kung isa ka sa nanonood ngayon, feeling ko kailangan lagyan mo ng asterisk itong si Dante DiVincenzo kasi he could really have kind of like mini breakout season. Dahil yun nga, wala na eh. Sino pang i-expect mo dito gumawa? Maybe itong si Bobby Portis, pero syempre, hanggat andyan si uh, Brook Lopez saka si Giannis Antetokounmpo, mahihirapan siyang gawin. Deep leagues, isa to sa mga sneaky dahil isa to sa mga bataan ko eh. Gusto ko talaga ng nangangaldag eh. So itong si Grayson Allen, feeling ko magiging sneaky siya. Kasi wala na si Bryn Forbes. And then the fact that they nawala din si TJ Tucker. Grayson Allen is a little bit of both, a defender and a shooter. So feeling ko solid role lang mabibigay sa atin ni Grayson Allen. So he really provided solid outside threat back in Memphis despite the log jam. So dito wala siyang halos kaagaw lalo na sa bench unit. So feeling ko deep leaguers subaybayan ito si Grayson Allen. Maybe at some point in time even in standard leagues magkakaroon din to. Addable. Pwede itong maging magic bunot si Grayson Allen. Hindi siya masyado na pag-uusapan. Pero ako medyo biased ako. So, ayun. That concludes our Central Division. Ito na yung last division para sa East Conference, which is the Southeast Division. So, tingnan natin kung sino yung mga teams dito. Atlanta Hawks, isa sa mga solid na team in paper and in reality. Hinulat nila actually ang buong liga. So, for the Atlanta Hawks, best player, Trae Young. Sana mabawasan yung kanyang injury. Pero, siya pa rin ang best player. Not as good as the previous ones. Pero, um, well, for the whole season yun kasi sobrang babad naman siya nun eh. Ang daming minutes niya. Pero last season kasi, ang nagdala sa kanya, improvement niya as a player. Ang question ngayon is yung ruling. Kasi isa si Trae Young dun sa gumagamit ng pinagbabawal na technique sa pamimingwit ng foul. So, let's see kung ano yung magiging epekto nito kay Trae Young. Pero other than that, he's still the best player here. Second player,
is arguable. Maybe Clint Capela in some instances. Maybe John Collins. Pero siguro naman, hindi nyo na idadrop si John Collins sa first round after what you saw. Pero maybe he can be that value pick. Especially na, ano mo yun, na naramdaman na niya yung value niya kasi medyo may patampo-tampo effect pa siya last season. So tingnan natin ngayon. Ngayon na okay na siya, bayad na siya, I really hope na mas maging mailaro na niya yung tunay niyang laro. And um, wag niyo lang i-overdraft kasi last season medyo na-overdraft itong si John Collins. Pero someone that I would really like, put my focus on is Bogdan Bogdanovic. To be honest, nung maraming injury sa team, especially nung pagkabalik-balik niya, siya talaga yung nagli-lead sa minutes eh. Bogdanovic played on average in the last couple of games. 36 minutes even in dun sa playoffs. Ang laking bagay nung which is the team high. So para sa akin, acquisition pa lang ni Bogdan nung nakapag-agawan siguro with Milwaukee Bucks. Dun pa lang nakita ko na yung value. It so happen na ang pangit ng start niya. Slow start, sabay hindi pa siya nakakapwesto, hindi pa siya nakakabuelo. Na-injury pa siya. So I understand there might be issues in injury. Hindi din sobrang bata itong si Bogdan Bogdanovic, pero I still believe in him. I think he's a solid mid-rounder if he can provide points, snipes, steals, efficiency, and dimes as well. So feeling ko solid pa rin naman siya. So I'm expecting him to be a value pick as well in terms of the draft. Well, feeling ko naman hindi siya ma-overdraft. Feeling ko. Pero ang posibleng ma-overdraft is itong si Solomon Hill. Joke. Solomon Hill. Patakbo-takbo lang pero malaking ginawa niya na. Talagang makakuha siya ng minutes. Pero feeling ko yung posibleng overdraft itong si DeAndre Hunter. Sobrang solid ng performance niya. Hindi ko naman kayo masisisi kahit ako. Feeling ko, idadraft ko pa rin si DeAndre Hunter. Kasi willing ako mag-roll the dice lalo na kung flyer pick lang. Last pick or even in deep leagues. Kasi napakita na niya na kaya niyang gawin yun eh. It's just a matter of really validating. Chamba lang ba talaga yun? Is it just for one season? O kaya talaga niyang gawin? And then given the change in coaches, may tiwala ba sa kanya yung team staff? Kasi it's been quite some time wherein si Cam Reddish yung kanilang favorite na hindi din gumawa nung umpisa. Pero nung last few games naman, especially ng playoffs, gumawa si Cam Reddish. So medyo seeso battle sila. Tapos di pa natin napag-uusapan si Kevin Huerter. Yun, malaking bagay din yun. So, yun yung mga subaybayan natin. So, ito yung mga parang magic bonus, mga late flyer pick and deep league picks. Other players na pwede checkin dito, of course, Clint Capela, pero yun, just take note of his free throw deficiency. Pero other than that, sobrang solid ni Clint Capela. Solid early to mid-round na player yun, especially as center. Other than that, wala na ako nakikita sobrang solid na value here. Kevin Huerter, if he gets a start, if he gets more minutes over other wings, yun lang. Wala na. Gallo, deep leagues, pwede. Kaso, yun nga, injury ang question dito kay Gallo. Points, siguro, Lou Williams, minsan. Pero wala eh. Feeling ko, medyo strict din ng rotation nitong Atlanta Hawks eh. At gusto din talaga nilang manalo. So feeling ko, hindi sila basta-basta maglalandi ng rotation. Charlotte Hornets, one of my favorite teams coming in this season. Not to win, feeling ko naman, hindi pa nila kaya yun. Pero improvement, gusto ko yung lineup nila, gusto ko yung depth, and gusto ko ano yung ginawa ni Michael Jordan dito sa team na to. So, I do feel Gordon Hayward is still their best player. Pero fantasy-wise, I think it's gonna be LaMelo Ball. Sobrang laki nung potential ni LaMelo Ball kasi he's providing a lot of stats. Yes, he's gonna be better than Terry Rozier unless you're in points leagues. Pero marami may gusto ng points eh. So, posibleng ma-overdraft si
Terry Rozier, pero itong sila Melo Ball, nako, yung magkapatid na Lonzo Ball, huwag niyong papalagpasin yan sa early rounds. Actually, itong sila Melo Ball, if potential-wise, pwede ito sa ano within the top 20 na picks eh. So, yun yung basa ko dito kay Lamelo Ball. Gordon Hayward on the other hand, injury lang naman ang problema nito. Pero mid-rounds, nandun pa rin naman siya, SF, na main man. I think nakakapag-practice na itong mga to. Ang kailangan natin pag-usapan dito, yung bago nilang acquisition na si Tsunami Papi, Kelly Oubre. So, ang question ngayon doon is, sino makakuha ng solid na playing time sa forward? Siya ba o si Miles Bridges? I think several sites already like na parang na project nila na starter itong si Miles Bridges and then si Kelly Oubre is coming off the bench. Remember, ito si PJ Washington, kaya din maglaro ng 4. So, isa din yun sa babalasahin. Pero, I think, last season, nabanggit ko sa inyo, ano to isa sa mga paborito ng coach to, si PJ Washington. And he plays well in center. So, feeling ko, chunk of his minutes is going to be at the center position. Mason Plumlee lang naman, isa pala sa bago nila acquisition ng nasa unahan. And then, they love that small ball. So, I think, hindi kayo dapat matakot dito kay PJ Washington. Still gonna be a top 100 producer. Pero yun, ang abangan natin, Miles Bridges versus Tsunami Papi, Kelly Oubre. So, as of the moment, looking at it, I think it's gonna be Miles Bridges. Yung nawala sa kanila, mga matatakaw tumira. Si Devonte Graham, saka si Malik Monk. So, there's a lot of scoring that needs to be, you know, filled in. And I don't think basta-basta si Kelly Oubre ang kasagutan. So I think it's gonna come from the existing players, which is LaMelo Ball, and then Miles Bridges, and probably ito si PJ Washington. So magandang mga value picks dito sa Charlotte Hornets eh. Ang gusto ko pa sa Charlotte, medyo strict din yung rotation nila. Pag nakakuha ka ng top ng starters nila, quality. And ang pagkakaalam ko, let me double check. In terms of pace, isa to sa mga top eh. So in terms of pace per team, ang Charlotte Hornets is pang ilan ang Charlotte Hornets? Hindi pala siya sobrang top. Pang ilan siya? Pangkalahati. 20th sa pace, pero offensive efficiency. So when you see offensive efficiency, oo nga, pace, mataas ka, madaming possessions, pero nako-convert ba yon into solid stats like assists, points? So yun yung offensive efficiency. So in terms of offensive efficiency, Charlotte Hornets medyo mababa kasi yan, katulad ni PJ Washington, tira ng tira yan. Pero at least, activities there. So, may potential. Next team, the Miami Heat. So, ito, maraming fans na Pinoy ang Miami Heat fans. Shoutout to you, Papi Anton. So, para sa Miami Heat naman, feeling ko sobrang short nung players na susubaybayan natin. In terms of rotation, ganun din naman yan. Short din yung rotation nila. Hindi sila yung talaga nagbababad ng tawag dito, ng bench players. So, maraming nadismaya kay Jimmy Butler. Maybe this is the season. Not necessarily mean redemption season. At least play more games. Yun lang. Galing finals kasi to. So, pinahinga talaga na si Jimmy Butler. Pero feeling ko dahil medyo matanda na rin si Jimmy Butler, kailangan na rin nilang pigayin si Jimmy Butler. So with that said, feeling ko in a sense, papalo to si Jimmy Butler. So not super high on him, pero definitely hindi ka na magsisisi sa pag-draft si Jimmy Butler this season compared to last season. Bam Adebayo, pagaling talaga ng pagaling. One of the Iron Man again. Medyo myth niya Iron Man, pero isa talaga siya sa solid ang history. Kita mo naman halos wala ng pahinga. Naglaro pa ng Olympics yan. Ang gustong-gusto ko kay Bam Adebayo is nag-improve yung kanyang free throw percentage and made. So, ngayon nakaka-influence na rin siya. So, mahirap makakuha ng big.
Miami Heat in terms of fantasy. Ika-count natin kasi yung availability, di ba? Medyo malaking bagay na yung availability. Kaya ang masasabi ko na mauungutan si Jimmy Butler. Anyway, other than that, ang next player na mababanggit natin would be Kyle Lowry. Paano siya mag-memesh? Kaya ba niyang magawa yung ginawa niya dati sa Houston Rockets at ginawa niya sa Toronto Raptors? Maybe. I think he's a very, very good player. Itong si Kyle Lowry. So, kaya niya mag-adjust. Pero I don't think na magagawa niya yung stats na nabibigay niya katulad ng dati. Pero he'll still provide value. So, I think top 50 yan pa rin si Kyle Lowry. Magic bullets dito, I would rather have Duncan Robinson. At least he'll win you a category over Tyler Hero. So, siya siguro yung feeling ko may chance na talaga mag-step up here. Dahil hopefully aside sa tres, makapagbigay pa siya ng other values. Sana if we could average 1.5 steals, malaking bagay na rin yan para 3 and D yung dating niya. Pero kaya na-expect ko dito kasi maraming nawalang wing eh. So, I'm hoping he could really step up. Ito si Duncan Robinson. He's kind of like a one-trick pony, pero at least he wins yung category. Medyo sabaw as Tyler Hero so far. In reality, yes, kahit pa paano okay siya, pero in fantasy, medyo masakit. Okay. Next team, ito naman, Orlando Magic. So for Orlando Magic, ito nabanggit ko na 'to several times. Excited na excited ako kay Jonathan Isaac. ACL yung kanyang injury, nagka-ACL din ako. So feeling ko, year is enough. Maglalaro at maglalaro 'yan. Magpapainit siya sa Summer League and then sana kumalma siya sa Summer League kasi if not, naku ma-o-overdraft 'to. Maraming needs kay Jonathan Isaac. He's someone na kaya mag-provide ng first round value, especially if he's healthy. So that's the bigger question. So he's gonna be the best player here in the Orlando Magic, unless otherwise hindi siya healthy. Kasi kung hindi siya healthy, I think it's gonna be Markel Fultz in terms of the 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 value sa main man ng Orlando Magic. Kaso tanong din sa kay Markel Fultz is magiging healthy pa siya. Kasi sobrang promising talaga yung season ni Markel Fultz kaso na-injury lang siya, di ba? I don't think Cole Anthony is better than Markel Fultz. Medyo malayo pa ang babaybay nito ni Cole Anthony. Pero Markel Fultz talaga eh. Feeling ko baka ma-overlook din itong mga tao. And I do believe na kaya niyang i-carry over yung solid na performance niya last season. Sana lang makapaglaro na siya. So, other than those two, I think isa sa mga favorite player ko dito sa kanilang rookie, si Jalen Suggs. So, I really hope na magkaroon siya ng playing time kasi, alam mo yun, wala din namang, I don't think na makakapasok ang Orlando sa playoffs or whatnot. Pero, solid yung Jalen Suggs eh. Iba yung binibigay niya eh. Ang tanong lang kasi kung paano babalasahin yung kanilang guard rotation eh. Ang dami nilang guards. Meron pa silang Gary Harris na pwede mag-dose. So, tingnan natin kung paano babalasahin yan. Pero I would love to see that Jalen Suggs and Markel Fultz backer. Hindi ako super high kay Cole Anthony. Wendell Carter Jr., if siya yung maging primary na player, yes, he will definitely provide. If not, edi yung backup niya, Mo Bamba. Pagbabanggiin mo yung kanilang mapoprovide na value, fantasy-wise, it's gonna be Mo Bamba. He's gonna be providing better fantasy stats if siya yung mabibigyan ng more minutes. Pero Wendell Carter Jr. offers a different thing. Ang problema kasi kay Wendell Carter Jr., history-wise, pupulaan mo siya eh. Marami nang may ayaw sa kanya. Kaya mas pipiliin si Mo Bamba. Pero dahil doon, kung deep league ka, for me, maybe it's your chance to really pick up itong si Wendell Carter Jr. So, yun yung nakikita kong value sa kanya. Again, I still think Mo Bamba is gonna be better than him, especially in fantasy. So, I hope clear doon. Ang pinupuntos ko dito, yung value. Kasi marami nang may ayaw kay Wendell Carter. Pero if he stays, especially in deep leagues, kung deep leagues ka, aba, magkakaroon ng value pag si Wendell Carter.
So again, preseason will answer our questions. Other players na pwede natin banggitin dito, yun nga, si Cole Anthony, pero with Markel Fultz na posible lang maging healthy, hindi ako aasa ng basta-basta kay Cole Anthony. Chuma Okeke, isa to sa mga wings na feeling ko wala din siyang kalaban. I think magkakaroon din siya ng solid na performance. For me, late flyer and deep league. Wagner Brothers, Wagner, Wagner Brothers. Tingnan natin kung anong mangyayari. Pero maybe super deep leagues lang. I don't think malaki agad yung impact nila. Pero si the captain, El Capitan, Terence Ross, siya yung magiging sneaky value dito. Again, late flyer or pero kasi kung flyer, potential wise na dapat yun. Siguro, deep leagues. Yan. Terence Ross. Yun yung nakikita ko dyan. Ano talaga tayo, Jonathan Isaac. And then last team for this episode is gonna be Washington Wizards. Ang dami din pagbabago. Wala na po sa kanila si Russell Westbrook. At ito na ang pinalit. Si the poster boy, Kyle Kuzma. So, tingnan natin kung anong meron ng Washington Wizards. Una muna, isa ang Washington Wizards na may bagong coach, na si Wes Unseld Jr. So, hindi pa natin alam kung paano yung diskarte niya, pero I just hope na improved version siya to the point na hindi na siya magbabalasa ng sentro kasi last season, labo-labo na yung center rotation eh. Speaking of center, Dan Gafford is like, one of the most, actually, he is their best defensive player in terms of the bigs, actually, across all the players here in the Washington Wizards. So, it's going to be interesting kung palalaroin siya ng maraming minutes ni Ansel. Pero with Thomas Bryant going to be healthy and then new acquisition, Montrez, Harrell, tingnan natin kung ano magiging diskarte. I think out of the three, the most skilled and the most fantasy-friendly player there is Dan Gafford, followed by Thomas Bryant, and then itong si Monster Harrell. Pero hindi natin alam. May pangalan si Harrell. So maybe mas malaki yung chunk ng minutes niya kasi walang depensa yun. So, tingnan natin. And then, kung versatility naman, Thomas Bryant na may mga pagbigay. So, center-wise, medyo masakit sa ulo. Ang hindi masakit sa ulo, yung best player nila, it's gonna be Bradley Beal. It's gonna be in the top 10 sa drafts. Dapat hindi siya palagpasin. He's gonna score crazy next season without Westbrook out. With Westbrook out pala. And then, dahil wala din naman siyang Robin dito, yung acquisition ni Spencer Dinwiddie is gonna be interesting. I really like Spencer Dinwiddie here. I think he's gonna be providing solid value. Kaso he isn't the most efficient player. Hindi din sobrang dami ng stats na bibigay niya, like defensive wise and all. Pero points, stress, and then dimes yan, mabibigay ni Spencer Dinwiddie. Kyle Kuzma is still a question mark for me. Pero with this team, I think dapat nang makapag-provide ng value. If you need scoring, yun lang yung nakikita ko mapaprovide ni Kuzma. I don't think kung makakapag-improve ba siya ng depensa. Medyo halos pare-parehas yung player nila, no? Meron kang, tawag dito, Denny Avdia, Kyle Kuzma, itong si, tawag dito, yung Japanese na player nila, si Rui Hashimura. Hindi pa sila sobrang, si Davis Bertans, hindi sila yung mga two-way na players eh. Parang nagsama-sama sila. So, dito. Harrell, gano'n din. So, I really think, in my assumption, dapat magkaroon ng playing time si Dan Gafford. Isa pa sa mababanggit dito, ito siguro, second most defensive player sa kanila, si KCP. Pero hindi ko pa rin sure kung ano yung magiging role niya. Pero looking at it, siya yung magiging starting 2, 3, I guess. Depende na lang kung anong diskarte nila. Pero feeling ko backcourt na talaga nila. 1, 2 na to si Dinwiddie. 3 siguro itong si KCP. 4 itong si Kuzma. And then, maybe Harrell yung mag-start. So, in terms of KCP, better stats maybe over Lakers. Pero, tingnan natin. Davis Bertans, para sa akin, tricky siya. In deep leagues, pwede ko siyang sugalan. Kasi with Westbrook out,
sobrang daming stats ang madi-distribute. And then, though andyan si Spencer Dinwiddie, I think they also need someone to really stretch the floor at malaking binayad nila dito kay Davis Bertans. So, I really think Davis Bertans could be really sneaky player. That goes as well with Thomas Bryant kapag healthy na siya. Other than that, wala na ako nakikita ditong sneaky value. Maybe Denny Avdia. Medyo high sila kay Avdia. So, subaybay natin kung ganun, kung talagang bibigyan siya ng playing time. Backup point guard, nag-iisa lang. Itong si Aaron Holiday. So, deep leagues, posible din yan, si Aaron Holiday. Kaya lang ibang magba-backup dito kaya may Raul Neto pa pala sila. So, I still think Aaron Holiday is a better player than Raul Neto. And that concludes our first episode in terms of team review. Again, this is more of like drafting strategy-wise. So, maraming salamat sa mga nanood. It's been, almost 1.5 hours. So, bukas ulit, subaybayan nyo yung Western Conference naman. Again, this is your Fantasy Papi, Papero. I hope nagustuhan nyo yung content. It's medyo brief preview pa lang, pero at least magkakaroon kayo ng idea. As time goes by, mas magiging specific tayo, especially in studies. And then, magkakaroon din tayo ng mga surprise guests na alam mo yun, na makakatulong sa atin dito sa vlog. So, sa mga followers natin na nagstay and mga bago nating followers, like, subscribe, follow, share, and comment. Pag may tanong kayo, shoot lang kayo ng message. Comment kayo sa mga post natin. And then, available tayo sa YouTube, Spotify, Anchor, Google Podcast, at Stitcher, and Twitter as well, sa Periscope. And then, kung gusto nyo mag-donate or gusto nyo mag-share ng blessings, available yung ating Patrino or Patron sa ating page. So, dito, pwede nyo screenshot dito. Dito yung ating accounts na pwede nyo pag-transferan. Pero, syempre, if you really want to make something out of this sharing of blessing, just let me know. Kasi last season may mga naging patron or padrino tayo na patago. Hindi naman patago, more of secret lang. Wherein nagpatulong sa atin simula umpisa ng season paano mag-draft, may question sila. So, ginabayan naman natin sila. So, if you're interested in that setup, just let me know kasi available naman yan. Hindi ko na sinasabi kasi syempre, tawag dito, yun din yung request ng naging quote-unquote padrino natin. Pero yun, if you're just happy and want to help out the page, we would appreciate them. And, just let me know kung saan tayo makakatulong. And sa mga nagtatanong kung mag-start tayo ng liga, yes, mag-start tayo ng liga. I-organize lang natin. Not as many as we can, pero yung ating plano, like, since nung start ng podcast natin, isa na talaga sa mga vocally ko sinabing plano is yung Battle of the Champions. So, makakapasok lang is mga champion. And then, hanap tayo ng sponsor, tingnan natin. Pero, sinusort out ko pa yung mga posibleng magdagdag pa tayo ng another division. So, last year, 2 lang yung handle natin na league. Pero ngayon, tatry natin as many as we can. Pero hindi naman 10. Hindi, siguro majority, maximum na yung 5. Pero tingnan natin kung ilan yung mga possible. So, ayun mga paps, maraming salamat. Thank you so much. Again, this is your Fantasy Papi. Papi Roy, support na lang mga paps. Pahinga na tayo. Nakakapagod din no? Bye-bye!